Ang tanong ng taong bayan, ano na ang nangyari sa 44 ng mga binatang estudyante na gumawa ng kalapastanganan kay Choi? Karamihan sa kanila ay pinasa ang kaso sa juvenile court ng mga prosecutor at ang iba naman ay napawalang sala. At ang di makatarungan ay 10 lamang ang formal na nakasuhan ng sexual assault. Ang mga prosecutors ay nagbaba ng parusang 2 hanggang 4 na pagkakakulong kasama na ang 3 taong probation. Ano nga ba ang probation? Ang probation ay isang court order bilang alternatibo na imbes makulong, ang isang akusado sa bilangguan ay ito ay pinapadala sa isang community upang doon iserve ang kanyang sentensya. Sa loob ng community, ang isang akusado ay pinapagawa ng community service. Sila ay mahigpit na binabantayan ng isang probation officer dahil sa batang edad ng ibang sangkot sa paghahasa kay Choi. Kahit pa ang iba ay nasa kolehiyo at ang iba naman ay may mga trabaho na. Ang mga judge na humawak sa kaso ay binasura ang mga charges kahit pa sa 10 na patunayang gumahasa kay Choi. Bagkus sila ay inilipat sa juvenile court. At dahil ang ama ni Choi ay tinanggap ang malaking pera mula sa mga magulang ni na Park at ng iba pang miyembro ng kanilang gang, 13 mga suspect ay napawalang sala at tanging 5 lamang ang ipinasa sa juvenile center at walang nakulong sa kasong rape. Dito natapos ang pakikipaglaban ni Choi na makuha ang hustisya. Maraming questionable sa kasong ito. 2 dekada na ang nakalipas ng mangyaring paghahasa kay Choi. Marami na ang nagbago sa bansang Korea. Pero hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pagkukulang ng kanilang batas kung paano nila dalhin ng isang mabigat na krimen. At sa panahon ngayon, mas lalo pang tumataas ang mga krimeng kinakasangkutan ng mga kabataan.